I-record mo Pa-allow please sis. sa akin. Okay. Allow access to share. Okay, sis, ikaw na yung host. Ayan. Nasaan na? Ayan. Ito pala. Yung remote desktop, may mga ano ba? May mga na-encounter ba kayong challenges sa pag-access ng remote desktop? Kasi yung remote desktop, even hindi nag-run yung ano, kahit wala kayong VPN, ma-access nyo naman siya. Actually, mas madali nyo siya ma-access kapag naka-off yung VPN nyo. Kasi yung VPN, kumakain siya ng bandwidth. So, ako madalas na encounter ko kapag naka-on ang VPN ko, tapos mag-access ako ng remote desktop, ang tagal niyang mag-load. So, nung sinubukan ko na i-off yung ano, mas mabilis yung VPN. So far, ito, na ano naman natin, ano nyo na lang siguro, yung concern ninyo or yung mga na-encounter ninyo, basta ito lang yung napapansin ko, itong part na to, na hindi siya napipilapan. Importante na mapilapan natin kung sino yung nag-data entry para at least madali siyang madali siyang mabalikan. Ayan. Lahat naman dumaan sa courses, 'di ba? Kasi hindi kayo, kumbaga, wala kayo dito kung hindi kayo nag-enroll sa mga courses ni Bedrock. So may ano niyo na, nadaanan niyo na si Drake, tama ba? Yes po, Miss Kat. Ayan. May mga questions ba kayo? Ganun na lang ano ko kasi hindi natin siya, kumbaga, kakain tayo ng oras kapag iisa-isahin natin siyang i-discuss. May mga questions kayo? Clarifications? I-ano ko na lang, i-emphasize ko na lang yung mga important points. Kapag natapos nyo na yung data entry, di ba, pag nag-calculate tayo, merong screen na lalabas. So, as much as possible, before nyo siya ipasa kay TL, we encourage na maka-ano kayo, green check kayo dito. Pero kung halimbawa, naka 2 hours na kayo, hindi pa rin kayo nakaka-green check, ibato nyo na kay TL. Kasi meron kayong ano, 'di ba? Ni-require namin yung working paper. Kapag nag-data entry kayo, meron kayong working paper na pini-prepare din. Kapag ipasa niyo siya kay TL, i-share nyo yung link ng working paper. Tapos doon si TL magko-comment kung papaano na-resolve yung error. Kasi dun sa working paper mo, i-indicate mo doon na hindi ka makakuha ng green check. Tapos may screenshot ka. So si TL naman, kapag mag-review siya, i-share niya doon kung papaano niya ginawa na mapag-green check. Ano yung screen na binalikan niya, mga ganon. Kumbaga, hindi man ninyo nakuha yung green check, matututunan nyo naman, gawa nung, di ba, may comment nga, i-share namin sa inyo kung papaano para yung next tax preparation na nagagawin ninyo, kung halimbawang similar yung ang tawag doon, case. So, pwede nyo na siyang ma-resolve, makukuha nyo na yung green check. Tapos kapag, halimbawa, naka-green check kayo, tapos nag-result siya into refund, make sure meron siyang direct deposit information. Ito. So, ito, tatanungin mo to kay client. Yung pagtanong kay client, ayan, parang na-share ko na to last time, yung through SFP. Di ba may messaging app si SFP? Meron din siyang ask a question. So, dun mo siya dun ka makikipag-communicate kay client requesting for direct deposit information. So, please, kapag may refund, huwag niyong ipapasa kay TL nang wala itong direct deposit information.
Tapos, yun lang naman yung importante. Ito. Yung EF selections, wag nyo muna siyang gagalawin. Wag nyong lalagyan ng X. Kasi minsan accidentally na may mga instances na accidentally na i-file siya. Kasi si Joe, kapag mag-e-file siya, sineselect all niya. Yung lahat ng ready for EF, mase-select all. So, kahit kahit hindi pa na-review kumbaga hindi pa tapos yung review process, kapag na siya, naka-X na to, ready for EF, may possibility or may chance na ma-e-file siya. So, to avoid that, wag nyo lang muna siyang lagyan ng yung EF selection screen. Wala dapat, kapag ipapasa nyo siya kay TL, hindi dapat siya naka-X. So, dapat blanco lang siya. Kahit naman blanco yan, makakakuha pa rin naman ng green check. May note lang dun sa baba na hindi siya ready for e-filing. Ngayon. So, yun lang naman yung... at saka ito, pag personal return, huwag niyong kakalimutan yung hindi, business kasi to. Pag business return, yung K1 schedule. Schedule K, Schedule KE, importante yan. Kapag personal return, huwag niyong kakalimutan fill upan si 8867. So, yun lang naman. Yung sinasabi ko, nandun siya sa nasa Kintone siya. Meron tayong workflow doon. So, yung workflow na nasa Kintone, pakisunod siya. Make sure na walang malaktawan. Pwede may malaktawan, pero dapat, before nyo siya ipasa kay TL, kompleto ninyo yung lahat ng nakalista doon. So, yun yung pinaka-checklist natin. So, I think okay na tayo dito sa Okay na ako dito. Not unless may question kayo. Punta na tayo sa SFP. May question ba? Parang may question yata sa chat. Meron sis. Ano ang mga Ano ang important details na important need ilagay details? sa working paper? Actually, yung lang. Ako normally, di ba may share na ako na template. Yung screenshot, nilalagay ko yung screenshot nung tax document. Kung saan makikita yung SSN tsaka yung amount. Kasi kumakain ng oras. Ang purpose nun, para yung mag-check, magbabalidate, hindi na kailangan pumunta pa ng SFP para i-download yung mga documents. Pwede rin naman kasi yung mga documents i-upload i-upload din sa Kintone. Pero yun din, kung may working paper, hindi na kailangang i-download pa isa-isa yung mga tax documents. So, yun yung importante. May screenshot. Tapos, kung halimbawa may mga error kayo. Lahat ng Hello? page sis. Bali per page sis. Hindi. Halimbawa, Hindi naman lahat ng page. Yung I mean, portion lang na may portion na may EIN at saka yung amount. EIN. halimbawa, nag-fill up sila dun sa bawat schedule. Saan galing yung amount na yon? Saan mo kinuha? Parang ganon. Parang ganun. Or kahit hindi siya screenshot, inote mo lang. From ganitong document. Ito yung file name. Ito pala. Paki-rename po ha. Paki-rename yung mga files. Di ba? From SFP. May mga clients na pag mag-upload. Document 1, document 2, document 3. so paki-rename yung mga files na madaling ma-identify. Para actually yung isang best practice din na inano namin last year from SFP upload sa Kintone. Para kung hindi ka man naka-screenshot dun sa working paper mo, mas mabilis siyang ma-access compared sa SFP. Nasagot ko ba yung Basta importante, kung halimbawa hindi ka man maka-screenshot, i-note mo lang kung anong file name. Halimbawa, yung sa SSA, sampulan nga natin. Sample.
Parang 10:40 maganda na lang screenshot example. niya. Halimbawa, EIN, screenshot mo EIN, yung EIN letter, Yes. Though ano siya ha, kakain talaga siya ng oras. oras, Pero oo. kakain siya ng oras ninyo, pero makakasave sa oras ng TL. Kasi alalahanin niyo Mhm. yung mga documents, tax returns na dadaan kay TL, kung ilang interns kayo, bawa 6 kayo na interns. So lahat ng gagawin niyo dadaan yan kay TL, bukod pa yung naka-assign sa kanya. Kaya 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 mas okay yung may screenshot talaga para makasave ng oras. Ayan. Parang pang-check, double check nila din yung bago nila i-submit, sis. Tama ba yung na-enter Mm. nila, ganun. Yung FS Ayun. naman, i-ano din, i-screenshot din nila FS, yon ginagawa ko sa sa FS, ano, sa Wave. di ba normally PDF siya. Mm. Ni-extract ko siya into Excel. Kasi Mm. yung mapping sa Drake, iba yung mapping sa Wave. Oo. So, from Excel, lalagyan ko yan ng ng remarks. So, saan ko ba pinasok itong account? Halimbawa, legal and professional fees. Saan ko ba to pinasok? So, nagkataon na may legal and professional fees sa Drake. Pero may mga like marketing or advertising. Saan mo ba to ipapasok? Parang wala yatang advertising sa Drake. Ito, sampulan natin. Lagyan mo siya ng mapping para hindi na magtatanong saan mo to ipinasok. Pero ang importante doon, hindi naman kasi 100%, parang magra-random ako. Pag mag-check ako, random lang. Hindi ko siya 100%. Sa ngayon ha, pero dati nag-100% ako. Dito sa deductions. Ito yung mga discussion. Ito yung mga deductions na nasa Drake. So, hindi siya katulad nung yung chart of account ni client. So, importante na i-map mo siya. So, ano ba yung pumasok sa ano yung pumasok sa repairs and maintenance. So, minsan ako, pinagko-combine ko yung repairs and maintenance. Meron siyang general repairs and maintenance. Tapos meron pa siyang repairs and maintenance vehicle. Pero, mas proper na yung repairs and maintenance vehicle, dun siya sa auto papasok. Ito, automobile and truck expenses. So, yung mga ganun ba? Pero at the end of the day, sabi naman ni Joe, it doesn't matter. Kung halimbawa, wag kang masyadong maging mahigpit dun sa kung saan mo siya ipinasok. Ang importante, yung net profit or net loss, kung ano yung nasa Wave, yun din yung nasa Drake, except for yung mga, like for example, yung meal, may limit siya. So, syempre, hindi yan magtutugma. So, yung difference, yun lang yung kumbaga, ma-account natin yung difference. Bakit hindi siya nagtugma? May meal pala. Kasi meron, di ba, halimbawa, 10,000 yung nasa niya, yung nasa Wave niya. Hindi naman yun 100% allowed. So, halimbawa, 50% lang. Dito mo siya i-input sa 50%. So, kapag nag-calculate ka ngayon, yung net profit or net loss niya, hindi siya magmamatch dun sa P&L. Pero, accounted natin yung reason bakit hindi siya nag-match. So, yung mga ganong factor. So, yun yung ilalagay nyo sa working paper. Bakit hindi match yung P&L ng ng Wave versus yung Drake? Okay, note mo doon kasi may meal expenses na ganito. Ayun. So, mga ganong Tapos Kat, yung di ba, naka-Excel siya. Yes, sis. sige, tuloy mo lang. Mamaya na akong Ayun. tatanong. Naka-Excel siya. Pwedeng yung link nung yung spreadsheet ang ilagay mo sa working paper or di kaya naman screenshot mo siya. Pero ako mas prefer ko na yung link para madali siyang i-ano nyo lang ha, i-limit nyo lang yung access. Gawin nyo lang commenter yung reviewer para hindi magagalaw yung ginawa ninyo. Ayun. So, ano yun sis? Question. Sis, baka umuna ako ha. May meeting pala Oo, kami may kay meeting. Perrin. Sige lang. Patapos naman na to. Sige sis. Sige. May question po. Meron pa ako.
Pero Sige. yung sa ano sa Wave, yung pag-categorize, kasi sabi mo, okay lang na mauna yung reconciliation prior Ah, to categorization. 'Di ba kasi yes. minsan may mga halimbawa, yung credit card paid by a checking account. 'Di ba pag hindi pa kasi siya categorized, sa checking account lalabas siya uncategorized expense sa credit card uncategorized income. Ngayon kung Mm. halimbawa, na-reconcile mo na siya tapos palalabasin mo parang transfer to the halimbawa from the checking account, binayad nga niya dun sa credit card account, 'di ba transfer to CC yun? Eh, 'di ba nagdodoble kasi yung ano tapos magiging Hindi. unreconciled na naman siya? Hindi, ganito. Wag niyong gagamitin yung transfer account kung wala siyang ka-match. Balik ako sa Wave, Oo. ha. Puwede ba ako mag-leave? Pero paano Kasi kung ang meron nangyayari, tapos na-reconcile nan mo na siya? Hindi, wait Kasi lang. 'di ba Sige. nagdodoble nga kasi? Kasi kapag wala siyang ka-match, ang gagawin ni Wave, magki-create siya ng transfer. Yun yung instances na nagdodoble siya.